Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Pisces! So, alamin natin ngayon kung ano yung message, ano yung vibration, ano yung energy na para sa'yo. This is for the month of January 2026. So, titingnan natin Pisces kung ano bang energy, ano ba ang message na kailangan mong marinig para sa New Year. Okay, so this is for the first month of 2026, January. Okay, Pisces. First card natin, first card mo dito is Three of Cups. So, Three of Cups, this is about celebration. I hope nakikita nyo. Kita nyo ba guys? Kita nyo? I hope nakikita nyo. Okay. So this is celebration. Okay, so marami kang isi-celebrate ngayong January. Sinasabi ng Baraha, this is a celebration of peace, celebration of success, celebration of friendship, family, work, career, or anything talaga na isi-celebrate mo. So maybe there's a reunion of family, of friends, or basta marami ka na i-harvest ngayon na January, which is pwede siyang magdala sa'yo ng sobrang happiness and peace. Alright, so let's check. Ano pa ba? Pisces. So in general siya guys, so pwede siyang pumasok sa love life mo kasi marami kang isi-celebrate. It's either wedding anniversaries, monthsaries, or anything. Okay? Hermit. So, in terms of emotion, nakikita natin dito na yung kontrolado mo. Yung control mo sa emotion mo. Kung makikita mo dito, sinasabi na, if ngayon, habang nanonood ka, medyo natitrigger ka, naiinis ka, just let go. Eto kasing the Hermit, this is a peace. Sinasabi ng bara sa'yo na possible na lahat ng mga pagsubok, lahat ng mga problema na yan ay malampasan mo na siya. So, you're starting the new year, you're starting 2026 with an open heart, with peaceful mind, peaceful spirit, peaceful heart. And at the same time, yun, it's a literal na peaceful ka. And nakikita ko sa'yo dito na siguro meron kang New Year's resolution na isusulat ngayon habang nanonood ka na starting this January, kailangan mong mas maging peaceful. Hanapin yung peace and harmony. Iwasan yung gulo, iwasan yung problema, iwasan yung kung ano pa man. Okay. So, 'di ba? So, Wheel of Fortune is here. So, sinasabi ng bara sa'yo dito, Pisces, na yung pagbabago ng taon, this is the change also sa cycle ng buhay mo. So, may mga cycle na mag-i-end this 2025 and may cycle ka na sisimulan. So, parang ano siya, brand new start. So, congratulations. Congrats sa inyo, Pisces, kasi itong 3 cards na to, this is a manifestation, this is a confirmation na talagang may pagbabago na magaganap sa buhay mo. And yung Wheel of Fortune, ano siya parang assurance, 'di ba? Ina-assure ka ng iyong baraha na don't you worry. Okay, huwag kang mag-alala kasi itong, like for example, yung mga Pisces na naka-experience ng hindi maganda for the 2025. Yung parang, yung pagpasok ng 2025 mo is, ganun lang, walang nangyari, walang nabago, walang nakuha, year of the snake, shedding of skin. So, halimbawa, yung mga Pisces ngayon na nanonood, yung 2025 nyo ay lumabas lahat ng traitor sa buhay nyo, lumabas lahat ng negative. Huwag kayong matakot, huwag kayong magalit kasi it's a way ng universe and the spiritual guides na ilabas talaga. Kasi shedding of skin to na 2025. 2025 snake year. Lahat talaga lalabas, lahat lang masama, mabuti, mga traidor, mga magnanakaw, manggagaan. So, lalabas talaga siya. Kasi it's a snake in spiritual, pag snake talagang
makikita mo kung sino yung mga tao na masama ang intensyon laban sa'yo. Or yung mga taong gumagawa ng illegal, talagang lalabas sila. See? 'Di ba? So, sa society natin, worldly, makikita mo talaga na maraming nangyari sa 2025. But this year of 2026 is a good year for you. Starting January, kasi pagbukas pa lang ng taon, na makikita mo na you have hope, you have something na mararamdaman sa sarili mo na ay, this is my year, this is the new start, this is parang renewal, parang yung iba sa inyo dyan sa 2025 na depressed, yung iba naman is na stress, yung iba na wala ng pag-asa. But this year, simula pa lang ng January, makikita mo na babalik yung interest mo, babalik yung kumbaga mga goals mo sa buhay, babalik yung mga pinapangarap mo dati. Okay? Like yung halimbawa may mga give up ka, but babalik siya. And as much as possible, kailangan mong makinig sa iyong intuition. Okay, as much as possible, simulan mo ngayong January na magdesisyon, depende sa kung ano yung talaga ang gustong ng puso mo. And yun, yung 2025 is shedding of the skin, letting go. And yung 2026 is moving on. So, yung High Priestess na to, this is all about your emotion. So, you're starting new sa emotion. So, maraming mga pwedeng pumasok sa buhay mo, new friendship, new relationship, new camaraderie, di ba? New support. So, i-welcome mo siya lahat. Okay? And there's so much secrets, mga sekreto ng nakaraan na posibleng i-reveal sa'yo bago matapos yung taon ng 2025. So, maybe New Year, di ba? Pagsapit ng January 1, January 2, January 3, marami kang makukuhang kwento about sa sekreto ng mga tao. Diba? Talagang congratulations guys. Kasi yung Zero the Full is nandito. Pag sinabi natin Zero the Full plus High Priestess, ibig sabihin, wala kang kinakatakutan eh. So, full of faith sa sarili mo, sa actions mo, sa plano mo. So, good thing yan. Kasi may mga Pisces na sa 2025 na wala ng purpose, na wala ng direction. But this month, eto na yung simula na you're super eager, super brave. And yung Zero the Full is parang alam mo to yung para kang bata na willing ka na gawin lahat. Diba? Yung parang, kasi pag bata ka, wala kang kinakatakutan. Wala kang, diba yung mga bata tumatalon, hindi nila alam na dangerous yun. So, ikaw to. But make sure na pag-isipan pa rin natin kasi the Hermit is here and the High Priestess is here. So, sinasabi na okay lang maging hopeful tayo, okay lang maging action-oriented, okay lang maging motivated, inspired, or maging forward mover tayo. But, make sure na pag-isipan din natin. Okay? Importante na wag tayong padalos-dalos. Ano pa ba? Pisces. Okay, Queen of Cups. Oh, 'di ba? Ang ganda. Kasi sisimulan mo yung taon na sobra-sobra kang peaceful. At peace ka sa iyong emotion. May mga bagay-bagay ka na hindi mo matanggap for the past few years. And this 2026, starting January, sobrang punong-puno ng acceptance yung puso mo. And Knight of Swords, 'di ba? Kung makikita mo dito, tingnan mo Pisces, sinasabi ng bara sa'yo dito na marami kang balita na matatanggap na pwedeng magdala sa'yo ng peace and harmony. So, congrats sa lahat ng Pisces na pwedeng makatanggap ng good news, mga collaboration, mga resulta, parang ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cards. Kung makikita mo dyan, sobrang ang ganda na ng energy mo. 'Di ba? Sobrang ganda na eh. So, wala ka nang dapat hanapin pa dyan. Walang negative. So, sisimulan mo yung taon na sobrang positibo ka. Okay? Tingnan mo to, High Priestess. Maraming sikreto, maraming hidden blessings ang posibleng darating sa'yo. Maraming new encounters, love life man, or any connections. Good news. Basta magdahan-dahan lang tayo ha. Kasi, nandito yung Zero the Full, tapos Knight of Swords, plus the Hermit. Importante na, wag tayong apurado.
Dun sa mga Pisces na gusto nyong launch ng business this January, ano lang muna tayo, kalma. Kalma yung kailangan mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Okay. Alright. Okay, this is for the High Priestess. High Priestess is number 3. This is all about success. 'Di ba? So, sabi ko sir kanina, there's a hidden success in all ventures. Sa lahat ng area sa buhay mo, love life, family life, or sa lahat, marami talagang tagumpay ang posibleng darating sa'yo. And this one, sinasabi ng bara sa'yo na hindi ka dapat nag-aalala. Okay? If you are single, there's a parang wedding, love life, romance na unexpected na posibleng darating sa'yo ngayong taong 2026. So, marami. Meron pa. Wow. Diba? So, etong dalawang to, eto yung hidden. Eto yung hindi mo pa makikita ngayong January, pero papasok siya. So, pagbukas pa lang ng January, papasok na to sa buhay mo. Pero hindi mo siya mararamdaman Wala kang mararamdaman, wala kang makikita. This is just parang parang hangin lang. Okay? So, this one is success in terms of relationship, new love life, new friendship, new collaboration, new company, a new acquaintance, new neighbors, parang ganun. So, kung may mga pinagdadaanan kayong problema sa bahay, sa relationship, huwag kayong mag-alala kasi maaayos yan. Okay? And at the same time, this Lily, sinasabi na happy life. Okay? So, kung ano man yan na pinagdadaanan mo sa ngayon, isipin mo na magiging masaya ka ngayong 2026. Okay? Okay, so what's the Fool? Ano ba yung ano bang magsisimula ngayong January para sa'yo? Alright, so, wow. So, yun, Pisces, congratulations, kasi pwedeng magsimula sa'yo ay magbabago ka ng regimen, mga diet, lifestyle, mga yun. Pwedeng yung iba magka-clutter and declutter ka. So, nakikita ko sa'yo dito na pwedeng itatapon mo yung mga dati mong gamit, yung mga bagay-bagay na hindi mo na things siya na hindi mo na ginagamit. Relationship na medyo toxic na. So, nakikita ko sa'yo dito na yun yung pwedeng simulan mo. And at the same time, yung health mo, okay? Yung health mo ay posibleng magiging maayos. Kung may mga health issues kayo, pwedeng magiging sobrang sensitive kayo sa inyong pagkain, sa inyong ginagawa. Okay, Queen of Cups. Queen of Cups is 7 of Spades. This is number 25, 7. Sinasabi ng bara sa'yo dito na mag-iingat tayo sa mga dati nating kakilala. Okay? Yung mga dati mong kakilala, Pisces, na like for example, ginawan ka ng masama. Like yung iba na mag-asawa or mag-ex kayo, or yung ex mo gusto makipagbalikan sa'yo, wag mo nang balikan. Kamag-anak na ginawan ka ng masama, tapos gustong bumalik sa buhay mo, no? Wag mo nang pabalikin pa. Okay lang. There's a saying na pwede tayong magpatawad, but as much as possible, wag mo nang pabalikin sa buhay mo na maging ganun ulit. Okay? So, yun. Wag nang makipagbalikan. Okay? Especially this January. Okay. Broken glass. Wow. So, yun. Related pa rin siya dito sa number 7. So, sinasabi ng bara, kapag tapos na, may mga friendship, may mga family, may mga friends, katrabaho, or kung sino man, or kung ano man yan na medyo hindi na maganda para sa sistema mo, you need to move on. Okay? Wag mo nang, hindi ka naman ata sinilang na maging martir. So, wag nang pabilikin. Wag ka nang bumalik sa mga taong yan. Okay. Knight of Swords tayo. Ano ba ang kailangan mong dahan-dahanin, Pisces?
Okay. Dahan-dahanin mo daw is number 37. 7, 8, 9, 10. Okay. Oh, magdahan-dahan ka pa isi. So, this January, mag-iingat tayo kasi dito sinasabi ng barahan na posibleng may mga tao sa paligid natin. 'Di ba? This is against assault. Okay, na magte-threaten sa atin na like for example sa ibang tao, yung mga alam mo na like halimbawa may mga kagalit ka or may galit sa na may mga mental problems, yung ano, talagang hindi nila kontrolado yung isip nila na medyo ano sila dangerous, harmful, umiwas ka sa kanila. Okay? Umiwas kang makipag-away sa may impluwensyang alak, impluwensyang, alam mo na, or sa kung ano pa man, sa mga bawal na gamot. The coffin, dito sinasabi Pisces na yun, magdahan-dahan din tayo sa health natin, okay? Yung advice na to is this for parang ano, bago dumating yung January. Para pag January, healthy ka. So, iwasan mo yung sobrang pag-inom ng alak ngayong December, lalo na sa Pasko and New Year. Iwasan mo yung sobrang pagkain ng fats or anything na posibleng maging sanhi ng health issues mo. Okay. So, what's the Wheel of Fortune? Okay, the Wheel of Fortune is 449, the Eye. Okay, so there's a change. May magbabago sa point of view ng mga tao sa'yo. Like for example, may mga tao, so expect mo na to this is a warning para sa lahat ng Pisces. Halimbawa, this December, may mga taong nag-i-expect ng regalo galing sa'yo, but since siguro ayaw mong magbigay ng regalo, expect mo na pagdating ng January, magagalit sila sa'yo. Okay? So, expect mo na yan eh. Like yung family mo na palagi mong binibigyan ng regalo, yung mga tao dyan sa paligid mo, didistansya sila sa'yo. Parang mawawalan sila ng interest sa'yo because hindi nila nakuha kung ano yung gusto nilang makuha ngayong December. So, yun. So, yun lang. Yun yung i-expect mo this January na yung mga taong hindi makukuha kung ano yung dapat makuha sa'yo, gustong makuha sa'yo, ay hindi nila yun. Or sila yun yung mga taong parang didistansya sa'yo, gagawa sila ng kwento, ganyan dito. Hermit, number 15. Wow. There's a good news coming, Pisces. So, kung may balitang darating sa'yo na maganda, kailangan mo daw na isekreto. Okay? So, this is unexpected good fortune. Pwedeng, the letter is a sign of good tidings. Okay? So, sinasabi ng barahan na unexpected good fortune. So, pwedeng makatanggap ka ng inheritance, lump sum of money, pwedeng manalo ka sa lotto or any sweepstakes or any raffle draws na may involved na pera. Or pwedeng pulot ka ng malaking halagang pera. Okay, and last card natin is 3 of Cups, Pisces. Okay, number 47, 7, 8, 9, 10, 11. The Bride. Okay. So yun, nakikita ko dito, Pisces, it's either may kakasal, may magsa-celebrate ng wedding anniversaries, invited ka sa isang okasyon like birthdays or excited ka para sa kung ano man yan na pwedeng events this 2026. But this year, nakikita ko sa'yo dito na kung may mga problema kayo na pinagdadaanan sa love life nyo, especially sa married life, possible na masettle siya. Okay? Starting January. Kumbaga, there's a renewal eh. Pwedeng hindi na masyadong mainit yung relationship mo for 2025. Tapos pagdating ng January, makikita mo na biglang magbabago yung takbo ng hangin, yung takbo ng ng buhay mo, magiging sobrang maganda siya. Okay? Thank you guys, Pisces. And overall, dito tayo sa overall. Ang overall message sa'yo, simulan mo yung January ng dahan-dahan lang. Okay? So, dahan-dahan lang. Huwag masyado tayong atat. Okay? Huwag masyado tayong atat. And at the same time, pag-isipan natin ang lahat ng mga plano natin sa buhay.
Okay? As much as possible, kailangan mong kailangan mong iwasan na magmadali. Okay? Kasi nandito yung zero the fool, may tendency ka na like a fool na gagawa ka lang ng desisyon na basta lang. Okay? So, maging maging maingat ka sa lahat ng mga actions mo. Okay? Alright, so thank you for watching, Pisces, and see you again. Bye!